Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Yun nga eh. Ano nga? Ilabas niyo yung rosaryo. Magtanong ka pa tungkol sa rosaryo. Ilabas niyo Ano ang mali sa rosaryo, bro, Larry? Ano yung mali sa rosaryo? Ano? Ang rosaryo, yung nobina, yung dasal na paulit-ulit. So ang issue mo ngayon, yung dasal na paulit-ulit. O sige, ano ang tanong mo? Anong issue eh? O sige, ano ang tanong mo bro patungkol sa dasal na paulit-ulit? Anong tanong yun nga eh? Yung bang dasal na paulit-ulit ay... Wala ka namang tanong doon, bro. Ano yung tanong mo doon, bro? Yun nga eh, tanong ko, yun daw, yung bang dasal na paulit-ulit, biblical? Oh, biblical yun. Ayun, okay. Okay, bro, Asan? dyan, ikaw nang bala. Tanong na yun. Biblical yun. O sige, patunayan mo. Ito, babasa ko talata ha. Makinig ka kung paulit-ulit ba. Brother Romel, ikaw yung Yes. kung paulit-ulit ba, Brother Romel ha? Sundan mo Okay. na lang ako. Ang dating Biblia, awit 136. Mhm. Babasa ako tapos ikaw yung tagadugtong ha. Okay. Okay, ganito, sabi ganito. Sige, sundan mo ako. Ayan. Mhm. O pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magkailanman. O pasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magkailanman. O pasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na gumawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na naglatag ng lupa sa ibabaw ng tubig. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na gumawa ng mga dakilang tanglaw. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng araw upang magpuno sa araw. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng buwan at ng mga bituin upang magpuno sa gabi. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na sumakit sa Ehipto sa kanilang mga panganay. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ayun, kung tatapusin natin yan, Brother Romel, hanggang sa dulo, paulit-ulit lang eh. Yes, exactly. Tanong, mali ba to, Brother Larry? Saan nyo ba nababasa yan? Tanungin mo sa Bro Janto kung mali. Hindi niya pa nabasa pala. Saan nyo ba nababasa? Tanong Awit ko, 136, bro. saan nyo ba nababasa sa New Testament o sa Old Testament yan? Old Testament, bro. Sa Biblia. So, ito, tanong ko sa'yo, ito bang binasa namin ngayon, paulit-ulit o hindi? Utos ba niya ano yan? Hindi, sumagot ka. Binabasa nyo? Sumagot ka. Hindi namin tinatanong kung utos ba ito. Ang tanong namin sa'yo, paulit-ulit Walang ba ito? problema dyan. Hindi, sumagot ka kasi. Sumagot ka kasi. Binasa nga namin eh. Itong binasa ba namin ngayon, alam ng dating daan na ang awit ay dasal. Dasal ha? Itong awit ito, dasal ito. Tanong, paulit-ulit ba ito, yes or no? Wala akong problema dyan kung inuulit-ulit yan. Yes or Hindi, no? yes Ang or no? sagot. Tama ba? Yes. Ulit-ulit ba to? Yes or no? Oo, inulit-ulit. Yes, Oh, may yes. paulit-ulit yan. Tama o mali?
Ang Sagot, senator- tama o mali? Ay, walang mali dyan. Nakasulat eh. Ayun na, Walang mali. nahulog na. Budget. Ang ginagawa nyo, Budget na. ang ginagawa nyo ang mali kasi hindi nakasulat. Anong mali? Unang-una, ang tanong ko, doon yun sa panahon ng Kristiyano. Sige. Sino Sabi to? mo. Panahon ng Kristiyano, Presidente. Sige. Panahon ng Kristiyano gusto Wait niya. lang. Hindi daw nakasulat bro, yung panalangin. Wait Okay, lang, ama namin ang tayo. sabi niya, mali daw dahil ang dasal daw hindi nakasulat. Sinasangayonan mo ba, Brother Larry, na isa sa amin dasal sa rosary, yung Our Father? Yes or no? Ano ulit? Sangayon ka ba na dasal namin sa rosary yung Our Father? Yes or no? Sa ngayon ba ako na dasal nyo? No, sa rosary ang Our Father. Yes or no? Ay, ginagamit yun, hindi yes. Oh, nakasulat ba sa Biblia yun o wala? Nakasulat yan. Tama o mali? Tama na sa Biblia, Ayun. mali ang ginawa nyo. Alam mo kung bakit? Hindi, Ayun. alam mo ba kung bakit mali ang ginagawa nyo? Eh. Nakasulat, tinuro ni Kristo yan. Ama namin. Eto. Pero hindi na sinasabing ulit-ulitin nyo. Ito. Bro, Sinabi na mali kasi ulit-ulitin yung, bro, ganito yan bro. Mali kasi yung unawa mo bro sa Mateo 6:7 ba yun, Brother Romel? Yes. Ayun, Mateo 6:7. Mali kasi yung pagkaunawa mo sa Mateo 7:7. Sabi kasi dito, at sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Yung palang paulit-ulit ng walang kabuluhan, yun pala ang wag nating gawin. Inuulit-ulit nga eh, kaya nagiging walang kabuluhan eh. Ganun ba yung unawa mo? Sigurado ka sa tindig mong yan? Sigurado ka ba? Bro, sigurado ka ba sa tindig mong yan, bro? Na yan ang tama, bro. Aba, yun nga nakasulat eh. Kaya nagiging walang kabuluhan yan dahil inulit-ulit. Kung mabasa ko, bro, kung mabasa ko sa Biblia ngayon, yung walang kabuluhang pakikipagdebate, alin ang walang kabuluhan doon? Sagot. Depende sa pinag-usapan. Hindi. Kasi sabi mo kasi kapag walang kabuluhang paulit-ulit kaya naging walang kabuluhan kasi inulit-ulit. Ngayon kung mabasa ko naman na walang kabuluhang pakikipagdebate bro. Alin ang walang kabuluhan doon? Walang koneksyon sa panalangin. Pareho lang yan. Ikaw talaga. Napakasinungaling mo. Eto, babasahin ko. Iwasan Basahin mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Sabi mo kanina, sabi ko kanina, kapag walang kabuluhan, ang inuulit-ulit mo, yun ang bawal. Sabi mo, mali. Dahil ang walang kabuluhan dyan, yung paulit-ulit. Eto tayo ngayon, the same grammar bro ha, the same grammar ha. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Tanong ko, sumasang-ayon ka ba dito na ang walang kabuluhan ay pakikipagdebate? Ang pakikipagdebate na walang kabuluhan, Yun ang bawal. hindi talaga tama. Ayun, yun naman pala eh. So yung paulit-ulit ng walang kabuluhan, yun ang hindi tama. Pero kapag tama naman ng inuulit-ulit, hindi makabuluhan yun. Ikaw talaga. Ano? Makabuluhan yun. Ito ngayon kapag ang pakikipagdebate mo, Sino nagsabi sa'yo? Ikaw. eto nga, sagot mo yung binatay ko. Iba kasi yung pakikipagdebate. Nagtaka nga ako bakit nakarating Anong doon. iba? Ito na ngayon, the same grammar, walang kabuluhang pakikipagdebate. Kung tama yung paliwanag mo kanina na naging walang kabuluhan kasi inuulit-ulit, and then naging walang kabuluhan, din na pakikipagdebate. Sagot mo yan. Tapos ngayon, babawi ka na naman. Ang issue dyan kasi panalangin na paulit-ulit. Ang hindi. pakikipagdebate, kung walang size, pareho ng panalangin. The same yan bro, huwag kang sirado ang isip. Meron nang nag-report sa amin na hindi ka tumatanggap ng sagot. Ikaw ang nagsabi mismo kanina, yung walang kabuluhang paulit-ulit, sabi ko, okay lang ulit-ulitin basta makabuluhan. Pag walang kabuluhan,
inulit-ulit mo, yun ang bawal. Sabi mo, mali, pinagtawanan mo pa nga ako eh. Sabi mo kasi, yung paulit-ulit, yun mismo ang walang kabuluhan. Ito ngayon, the same grammar naman. Iwasan mo ang walang kabuluhan pagkikipagdebate. Kung tama yung paliwanag mo kanina, yung paulit-ulit mismo ang walang kabuluhan, then lilitaw sa talatang ito, yung pagkikipagdebate mismo ang walang kabuluhan. Kaso nakikipagdebate ka eh. Kaya biglang nagbago yung tindig mo. Biglang lumiko sa paliwanag namin na ang pagkikipagdebate, kung makabuluhan naman, tama yon. Ngayon, yun ang paliwanag namin. Kaya, nahuli ka sa talata mismo, brother. Next question na lang. Hindi. Bro Jando, pwede ba ako magtanong sa iyo? Isa lang, bro. Ang pakikipagdebate, iba yung sa panalangin. Tanggap mo ba? Iba yun naman. Bro Larry, alam mo ba ang Iba Greek ang dong... panalangin. Wala kang Bro, iba ang alam mo ba panalangin. alam mo ba ang Pagdebate. Greek? Alam mo ba ang ginamit sa Greek doon sa Matthew 6:7? Ano ang Greek doon? Alam mo bro, wag na tayo magbanggit ng Greek. Okay, bro, tinatanong ka niya, bro. Parang napakahusay. Allergy sa bro. Bro, tinatanong ka niya, bro. Ano daw sa Greek yung Matthew 6:7? Hindi naman kayo pinanganak doon. Bro, kasi isa sa paraan para maunawaan. Hindi, isa sa paraan. Yes, bro Larry. Isa kasi sa paraan, bro Larry, para hindi, kasi ngayong panahon natin, napakaraming translation, hindi natin alam alin ang tamang translation. Kaya dapat bumalik ka sa original Greek, no? Kasi ang tamang salin talaga niyan, hindi pa ulit-ulit, babbling. Babasahin mo sa NIV, bro Jando, Okay, yan basahin talaga ko ang sa tamang NIV. salin. Alin ang bawal na panalangin. Matthew NIV. 6:7. NIV. Oo. Sige, ito NIV. Anong sabi sa NIV? And when you pray, do not keep on bubbling like Yan ang pagans. tama. Yan ang tamang salin. Hindi pa ulit-ulit. Bubbling. Ano ba yung bubbling? Yung sounds like, yung mga ginagawa ng mga pastor ngayon na nagsyalala. Yan, mga bubbling words yan. Yan ang pinagbabawal ng Diyos na huwag dapat gawin. Hindi yung paulit-ulit kasi sa Biblia, maging ang Panginoong Jesucristo nagdasal ng paulit-ulit din, baka hindi mo alam. Anong talata yan, bro? Nasa Mateo 26. 26, 44. Okay, 26:44, basahin natin. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayunding mga salita. O yun, nanalangin ng Panginoong Jesucristo, gayon ding salita. Sa hindi masama ang panalangin na paulit-ulit. Nagbase kasi kayo sa maling translation. Ang translation talaga nun, bubbling, hindi paulit-ulit. Kapatid, na sana maunawaan mo. Sige po dyan, maraming salamat. Sinasabi ni Kristo diyan. Ano yung sinabi ni Kristo? Inulit nga ni Kristo yung dasal niya, pero hindi naman siya nananatili diyan. Iba yung ginagawa niyo kasi. Yan, Isang oras tradisyon kayo na dun. naman yan. Isang oras kayo. Tradisyon na paliwanag Oras kayo na naman nakaloob. yan, bro. Isang oras Bro, kayo nakaloob. pagkakataon pong yun, meron pong binanggit si Larry Silva ng ang dating daan. May binanggit siya doon na okay lang yung ginawa daw ni Kristo na paulit-ulit dahil hindi naman siya gaya ng sa Katoliko doon na straight, no? Straight na mula simula hanggang matapos, hindi naman tumatayo-tayo kundi straight naman siya, no? Yun ang sinabi ni Larry Silva. Wala pong Bible scholar ang sumusuporta sa gayong paliwanag na bawal ulit-ulitin kung straight. Bawal. Kaya nga hindi niya nagiba yung yung sa awit 136. Basahin niyo yung nasa awit 136. Lalong-lalo na sa King James Version at saka sa dating Biblia. Mula chapter 1 down to the last verse. From verse 1, chapter 136 verse 1 to the last verse, yung dasal doon talagang inuulit-ulit at di naman yun tayuan. Wala namang nakalagay naman doon na tumayo si David, bumalik, continue, tayo na naman, balik, continue, tayo na naman. Wala namang ganun eh. Yung kanilang paliwanag na yun, based na lang yun sa kanilang private interpretation at huwag tayong, gaya ng mga ilang beses ko tinuturo sa inyo, huwag tayong sasakay sa kanilang mga private interpretation.
No? Dahil gawa-gawa nilang lang nila yan. Kapag naipasok na nila yung kanilang mindset sa isip mo, diyan ka na mahihirapan. Dahil yung kanilang mga mindset talagang baluktot lahat ng mga yan. Sabi nila, okay lang yan. Tumatayo-tayo naman siya eh. Hindi gaya sa Katoliko, straight. Walang sinasabing gano'n na okay lang dahil tumatayo-tayo siya. Hindi okay dahil straight. Walang gano'n. Walang gano'n. Gaya nga sinabi ni Brother John Ray, ang ibig sabihin talaga doon is bubbling. Alam mo yung bubbling? Yung gaya ng ginagawa ni Pastor Butike. At saka ng ginagawa ni Kiboloy. Yun ang ibig sabihin ng bubbling. Hindi yung ginagawa ng Katoliko. Oh, so diyan nagkakamali sila sa kanilang unawa. So napatunayan yung awit 136 hindi nagiba ni Larry Silva. Tapos ito na naman ginawa ng argumento na galing lang naman sa turo ng kanilang bulaang tagapangaral at hindi naman supported ng mga Bible scholar. Continue tayo. Inulit. Di, huwag ka muna sumabat, bro. Kasi papakinggan ko kayo eh. Oh, sige, go ahead. Huwag ka sumingit. Sige, go ahead. Naman. Ang ginagawa ni Kristo, umaalis siya. Bumabalik. Ulit-ulit, inuulit na yon, hindi naman on time. Diyan na inuulit-ulit. Hindi naman katagayan ng ginagawa niyo eh. Isang oras kayo dyan. Ilang beses nyo sinasabi yung ama namin. Abag inong ilang beses yan. Ang dami. Yun ang paulit-ulit. Yung sinasabi yung dasal ni Kristo, wala masama doon. Interruption, Brother Yando. Yes, Brother Tata, go ahead. Clarification lang sa kanya, Brother Yando. Yung term na paulit-ulit, sa ngayon ka yung the same word, hindi. Ano? Ang term na paulit-ulit na dasal, sa ngayon kang the same word yun. The same word lang yan. Inuulit-ulit mo yung ganun pa rin sinasabi mo, yun ang hindi Okay. maganda. Hindi, the Ang same ginawa ba? ni The same ba yun? The same. the same word ba ang pinaulit-ulit? The same word o ibang salita naman, isang word naman. The same nga yung sinasabi nyo eh. Okay. Yan, the Ang same, ginawa the ni Jesus, the same word na pangatlong inulit-ulit, the same word yun, hindi the same word. The same man yan sinasabi ni Kristo, pero umaalis siya. Yun. Hindi on time, hindi kagaya ng ginagawa niyo. So sa ngayon ka nga, ang pagulit-ulit ng the same word, hindi mali. Dahil yun ginawa ni Jesus, ni Kristo. Ginagawa niya, walang problema doon kasi umaalis. Kahit ginagawa, brother, ginawa, Wait ginagawa, lang. sandali lang. Brother Larry, wala Ginagawa kami yun ni pakialam Kristo. sa umaalis ba o hindi. Ang tanong niya, the same word ba yon? Tama ba na si Kristo, the same word pa rin? The same nga, walang problema doon. Kasi hindi naman on time na nandyan siya, isang oras siya nagdadasal, 2 oras. Walang hindi problema, maalis, Brother Tata, the ulit-ulit. same word. Okay, the same word. Dahil hindi mali ang pagdasal ng the same word. Sinunod ba yun sa mga NGCI? Hindi. Ano? Sabi mo, hindi mali. Tama yung magdasal na the same word katulad ni Jesus. Sabi mo, okay lang yun. Sinunod yung mga NGCI? Hindi. Sinunod Yung the kami. same word. Oh, dahil yung ginawa ni Jesus, Ulit-ulit ba? The same word ba? Ulit-ulit. The same word. Sinunod ba ng MCGI? Wala naman, bakit may utos ba si Hindi, Kristo na... hindi tinatanong kung utos. Huwag ka muna magpalusot. Hindi tinatanong kung utos. Ang tanong ni Brother Tata ngayon, ginagawa ba ng MCGI ang ginawa ni Kristo na nagdasal the same word ulit-ulit? Walang utos doon na gagawin Hindi nga nyo. tinatanong Ay, kung maling merong tanong. utos o hindi. Ay, maling tanong mo eh. Bro, wag kang ano ha, ang tinatanong sa'yo, ginagawa ba ng MCGI ang ginawa ni Kristo na nagdasal the same word inulit-ulit? Yes or no? Nasa amin na yun. Yes or no? Jando. Wag kang Nasa amin na yun. yes or no? Bro Jando. Mute ka kapag hindi ka nasa rule yan kanina na kapag Yes or no muna. Kapag hindi Bro Jando. yes, Brother Angel. Hindi, i-unmute mo nga yan. Malinaw ang tanong niya kanina eh. Bro Larry, malinaw ang tanong mo. May mababasa ka bang sa Biblia na umulit ng dasal?
Yes, bro. Bro, Napaka-clear nun. Tanong natin uli sa kanya. Ayan ha, Yun na malinaw. May Saka, mababasa ka bang... yun na nga, bro, Angel. Larry, tanong mo yan, di ba? Oo. Na may mababasa ka ba na paubulit na pwedeng umulit ng dasal? Yan ang tanong mo. Ngayon binigyan ka at sasabihin mo, Testament, ay mali right yan, mali. Sabi pa niya sa New Testament daw, sa New Testament. Oh, New Testament na New ngayon. Testament, Dyan. binigyan So, ka. Ngayon tutol ka ng tutol. Nagtanong ka, saan mababasa na may umulit? Ayan nga po. Wait, At saka Bro Jando, nagtanong siya Bro Jando na kung may nababasa ba na inutos yan. Kung may mabasa kapatid, aminin mo mali ka. mamaya na yung utos, bro. Mamaya na yung utos, bro. Oh, sige, Mamaya sige, na yung sige, utos. sige, sige. Yung muna tanong kong isa. Oo. Yung munang isa. bro- Yung munang tanong ni Brother Tata, mamaya na yung utos. Ang tanong ni Brother Tata, ginawa yan ni Kristo, magdasal, December, dinulit-ulit. Ang tanong niya, ginagawa ba yan ng MCGI? Pakisagot, Brother Larry. Yes or no? Sandali lang. Wag mo na lang i-mute kasi hindi ko naman kayo sisingitan. Ang bihira o... Walang ano. Wag mong i-mute ako. I-mute ko, bro. Yan ang patakaran ko kanina na kapag hindi sumagot ng diretso sa tanong, i-mute. Which is okay naman sa'yo. Wala ka namang reklamo kanina. Kaya ulitin namin ang tanong sa'yo. Dahil sumang-ayon ka na the same word ang ginawa ni Kristo sa kanyang pagdasal, paulit-ulit yon. Tanong ni Brother Tata ngayon, ginagawa ba yon ng MCGI ang ginagawa ni Kristo na nagdasal, the same word, inulit-ulit? Yes or no? Yes, pwede. Hindi. Pwede yan. Anong pwede? Klaruhin mo. Yes, sir. Ginagawa ba Pwede. ninyo o hindi nyo ginagawa? Pwede gawin. Yes, pwede yan. Hindi ka Kasi, tinatanong. Bro, hindi naman ginagawa Huwag ka yan. muna Brother Jando. magpalusot. Brother Jando. Yes. Brother Jando. I-conclude natin nga sa ngayon na siya, pwede niyang magdasal ng paulit-ulit. Sa ngayon na siya. Sabi na, yes, pwede. So, problema na yun nila, hindi nila sundin. Siya na ang nagsabi, yes, pwede pala di ay magdasal paulit-ulit Hindi. katulad ni Kristo. So, siya ngayon na niyang tinanggihan niya kanina. Siya ngayon na niyang tinanggihan niya kanina. Berdata. Hindi Oh, hindi ko Bertata. tinanggihan. Kasi sabi Oh, niya hindi niya kasi, tinanggihan. sabi niya kasi, Hindi naman ako tutol eh. Hindi naman ako tutol kay Kristo. hindi Tutol ako sa aral nyo. Sa inyo. ang tanong ba, sige, tanong. Ang tanong ni Brother Tata, gaya ng, isingit kita yung aral namin. Kasi kami ang Katoliko, gaya ni Kristo, the same word, inuulit-ulit. Tanong ko sa iyo ngayon, yung sa inyo ba sa MCGI, ginagawa nyo rin ba yung ginagawa namin na ginagawa ni Kristo, the same word, inuulit-ulit? Yes or no? Sabi mo, pwede. Dahil sinabi mo ngayon pwede, ibig sabihin, hindi nyo pa ginagawa. Hindi ko masabi yan ang ginagawa. Basta pwede yan. Ano? Hindi mo alam yung dasal nyo? Ginagawa nyo na ba o hindi pa? Mayroon kaming panalangin naman. Pero hindi kami nananalangin ng paulit-ulit na on time dyan pa rin. Dyan ginagawa. Isang oras. Hindi yan ang tanong, paulit-ulit. bro. Wala Bro, ganun. hindi yan ang Walang tanong ganun. kung nandyan pa rin ba o wala. Ang tanong, yung dasal ba na inuulit-ulit ba, the same word? The same word, ginagawa nyo ba yan? Sabi mo kasi, pwede. Ibig sabihin, hindi nyo pa ginagawa. Tama ba yung unawa ko? Hindi nyo pa ginagawa kasi sabi mo, pwede. Ay, hindi ko napapansin. Ay, hindi mo kabisado ang dasal nyo sa MCGI? Ano? Hindi mo kabisado ang dasal nyo sa MCGI? Hindi naman kinakabisado yung dasal ah. Hindi mo ba kabisado yung dasal nyo sa MCGI na may mabakakataon na ginagawa nyo ulit-ulit o hindi? Wala akong napansin. Wala. So, hindi nila ginagawa. Yun naman din salita doon. Hindi nila ginagawa. Hindi naman makulit ang Diyos. Ba't mo ulit-ulitin? O, yun. Kaya kanina. Yung dasal na sa bro, sa awit 136 bro. Makulit ba ang Diyos doon? Wala naman pinagbabawal doon Hindi, sa... sagutin mo yung tanong. Yung sa binasa namin kanina sa awit 136, ibig sabihin mo no, makulit ang Diyos? Hindi siya makulit. Si utos na yun eh. Asan mo mabasa na utos na yung ulit-ulitin yun? Nagkamali lang ako ng sinabi. Hindi. Habulin kita doon. Nagkamali lang ako ng sinabi. Hindi, habulin kita doon, bro. Habulin kita doon. Sabi mo kasi, utos yun ng Panginoon yung ginawa ni David na ang dasal inuulit-ulit. So, ang tanong ko ngayon, saan mo nabasa na yung awit yung dasal ni David sa awit 136 ay utos yun ng Diyos na ulit-ulitin niya?
Nagkamali nga ako na sinabi. Sige, yun, nagkamali siya na sinasabi. Ngayon, ulitin ko tanong ko. Yung dasal ba sa awit 136, ibig sabihin ba nun makulit ang Diyos? Hindi. Oh, yun pala. Tapos. Iba kasi, Tapos. iba kasi yung, Sige, ibang tanong iba naman, kasi bro. yung may authority ang gumagawa. Bro, Kayo, bro. wala naman eh. Bro, ibang tanong naman. Tanong na naman ako. Oh, ibang tanong naman. Nabigyan na ng linaw, ibang tanong naman. Doon sa pagkakataong pong yun, bad shot na. Bad shot siya kay Jun Ray, bad shot siya kay Romel Palma, bad shot siya kay Angel, bad shot siya kay Brad Tata, at bad shot ko pa siya doon. Kahit sa ang anggulo tingnan, wala talaga sa katinuan ng dating daan. Una, yung daw katagang walang kabuluhang paulit-ulit, yung daw paulit-ulit ang walang kabuluhan. Kasi kapag sinabi namin na pag makabuluhan naman, okay, ulit-ulitin, reklamo sila doon. Kaya daw walang kabuluhang paulit-ulit kasi ang pag-ulit-ulit mismo ang walang kabuluhan. Yan, nung binasa ko yung walang kabuluhang pakikipagdebate, biglang nagbago ang kanyang argumento, biglang kumambyo sa paliwanag namin. Okay lang na pakikipagdebate basta makabuluhan. The same grammar lang yun eh. Ano ginawang palusot nitong dating daan na ito na si Larry Silva? Iba naman ang panalangin sa pakikipagdebate. Hindi naman issue kung iba ang panalangin sa pakikipagdebate. Ang issue doon yung grammar. Walang kabuluhang pakikipagdebate. The same sa walang kabuluhang paulit-ulit. The same lang grammar eh. Kaya dapat kung ano yung paliwanag niya sa unang talata, the same din ang paliwanag doon sa ikalawa. Basta ikalawa biglang kumambyo. Yan, dyan yung makikita na ang dating daan talaga mahina kung mag-isip. Yan lang po ang aking preach sa araw na ito at thank you po. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I